Naalala niyo pa ba nung tumama ang 7.8 magnitude na lindol sa Baguio noong July 16, 1990? Ramdam ang lakas ito hanggang sa Metro Manila. Ayon sa mga nakasaksi, nalilito sila sa kanilang namasdan na parang umalon bigla ang kalsada. Pati ang Isitan Building ay gumigewang-gewang. At yung mga salamin sa airport ay gumawa ng nakakabinging tunog na bumalot ng takot sa mga nakasaksi. Hindi maipaliwanag na tunog ang nagmula sa ilalim ng lupa. Nakakapanindig balahibo. Ganito ang mga salaysay ng mga taong nasaksihan ito sa Metro Manila. Pero ano na kaya ang itsura pa ng Baguio sa mga panahon na iyon? Sa loob ng 45 segundo ng malakas na pagyanig sa Baguio, inabot na 1 taon bago makarecover ang mga residente dito. Pero paano nga kaya kung ganitong klaseng lakas ang tatama sa atin sa kasalukuyang pamumuhay? Ayon sa mga sayentipiko, posible daw. Ang West Valley Fault kasi ay gumagalaw ng 4 na beses na sa loob ng 1,400 na taon. At ang pagitan ng paggalaw ay nasa 400 to 500 na taon. Ang pinakahuling paggalaw nito ay naitala noong 357 na taon nang nakakaraan. Ang ibig sabihin nito, malapit na itong gumalaw ulit. Ayon nga sa MMDA at Japan International Cooperation Agency, 3 lindol ang maaaring tatama. Isang 7.2 magnitude sa West Valley Fault, isang 7.9 magnitude sa May Manila Trench, at ang pangatlo ay ang 6.5 magnitude sa Manila Bay mismo. Ang West Valley Fault na may 100 kilometrong haba ang tinatawag nilang The Big One. At kapag mangyayari ito, tatagal ito ng 30 segundo, nakikitil ng 34,000 na buhay. Pawasak ng 170,000 na istruktura, 114,000 ang masusugatan. 7 tulay ang babagsak sa Metro Manila. At 10% ng mga pampublikong gusali ang mawawasak. Mawawalan ng tubig, mawawalan ng kuryente, kaya napakadilim kapag gabi. At mawawalan din ang linya ng komunikasyon. Ang mga taong nakatira sa mga matataas na gusali o yung mga kondo ay makukulong doon dahil hindi na gumagana ang elevator dahil sa walang kuryente. Kung hindi sila masasalba, 20,000 ang mamamatay sa kanila kasi masusunog. Hindi lamang ang mga matataas na gusali ang masusunog, pati ang ibang lugar kagaya ng mga factories, ospital, mga kusina, at kikitil ito ng mga buhay ng mga nakaligtas sa pagyanig. Kapag sa gabi ito mangyari, ang sunog na ito ay lalamon ng 1,710 na hektarya ng lupa na papatay ng 18,000 na katao. Hindi na kasi kayang maabot ng ambulansya at ang mga patong-patong na bangkay ay makikita na sa kalsada. Kahalintulad ng nangyari sa Typhoon Yolanda. Kapag tatama daw ang The Big One ayon sa Secretary ng Department of Science and Technology na si Renato Solidum Jr., ganito ang mangyayari. Gagalaw ang fault ng ilang kilometro sa ilalim ng lupa at dito naramdam ang malalakas na pagyanig. Sa lakas na intensity 8, wawasak ito sa Metro Manila at aabot hanggang sa Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Mahihirapan ang mga taong manatiling nakatayo dahil sa sobrang lakas talaga nito. Napakadaming aftershocks ang mararamdaman na tatagal ng ilang linggo. At dahil dito, mas lalong guguho ang mga gusali na mahina na. Magkakaroon ng mga pagguho ng lupa lalong-lalo na sa malapit sa fault at magkakaroon ng malaking kaibahan sa itsura ng lupa ng Metro Manila. Isang nakakabinging tunog at sasabayan ito ng sigawan, hiyawan at iyakan ng mga tao.
Malakas sa tunog ng pagbiyak ng mga salamin, paggalaw ng mga poste at tuluyan ng pagkawala ng kuryente. Ito ang magiging napakahabang 50 segundo ng buhay mo. Ang lahat ng mga makakaligtas naman ay matataranta sa ideya na ang Metro Manila ay magiging isang isolated na lugar sa buong mundo. At dahil sa kahindik na maaaring magaganap, naghahanda na ang gobyerno dito. Gumagawa na ng mga drills at umaasa sila na magpa-participate ang lahat, para tayong lahat ay makapaghanda sa posibleng pinsalang dala nito. Kasi wala pa din talaga nakakaalam kung kailan ang insaktong petsa at oras ang dabiguan, kundi ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya magtiwala lamang tayo sa Kanya at sama-sama tayong magdarasal para iadyan tayo sa ganitong klaseng dilubyo. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.